tunay na pag-ibig, hindi lang basta kilig sa simula, kundi pagtitiis sa gitna ng unos, pag-unawa sa gitna ng katahimikan, at pananatili kahit pa may dahilan ng umalis. Dahil sa dulo, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga matatamis na salita, kundi sa mga desisyong pinipiling magmahal araw-araw, kahit mahirap, kahit masakit, kahit paulit-ulit. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sobrang saya ko sa mga sandaling to. Ewan ko ba, basta masaya ako. Kaya nga, hindi ako umaalis sa tabi ni Kian eh. Aalagaan ko lang siya hanggang sa gumaling siya. Kaya eto, sa paglipas ng mga oras, habang natutulog siya, inaasikaso ko naman yung mga kakainin namin. Kahit malakas ang ulan, nagtungo ako sa may punso, kung saan may tanim kaming malunggay. Pagluluto ko si Kian ng may sabaw tapos lalagyan ko ng malunggay para masustansya. Tapos lalagyan ko ng sitaw, kamote at talong para mas masarap. Basta masarap yun. Pero ang lakas talaga ng ulan. May bagyo daw kaya ganito. Kaya ang ganap namin ni Kian, lagi lang kaming nasa kwarto. Anak, ano yan? Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Tatay, para kay Kian to. Nilalagnat siya kanina pero okay na siya ngayon. Baka napagod lang siguro nung mga nakaraang araw. Buti naman at okay na siya. Pero anak, masyado ata kayong nagiging malapit sa isa't isa. Baka pag uwi niya manibago ka. Tatay, okay lang po. Ang mahalaga, nakilala ko si Kian ng husto. Tsaka tatay, matagal pa bago siya umuwi. Anak, pinapaalala ko lang kasi kilala kita. Pero sige, malaki ka na nga pala. O siya, gisingin mo na siya at maghahaponan na tayo. Sige po tatay. Alas 5 pa lang, pero kakain na kami. Madilim na sa labas Tsaka maaga talaga kami naghahaponan. Kaya matapos kong lutuin yung pinagsama-sama kong gulay, gigisingin ko na si Kian. Kian, gising na, kakain na. Santino, ang aga pa. Ganon talaga Kian, para mahaba yung gabi natin mamaya. Kasi di ba nga, kakain ka pa ng masarap mamaya. Alo, grabe naman Santino. Wika ni Kian na eto. Bumangon na tapos diretso na kami sa kusina. At tinawag ko na din sila tatay at nanay. Nagsimula na din kami kaagad na maghapunan. May isda kaming ulam. Mura kasi ang isda ngayon Tapos, mga gulay.
Kian, iho. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nilalagnat ka daw kanina. Okay na po ako ngayon, tito. Inalagaan po ako ni Santino buong maghapon. Alam mo, iho, itong si Santino, bukod sa masarap magluto, magaling din siyang mag-alaga. Kaya nga pinagmamalaki ko yan. Tatay, tama na po. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Ika ko. Anak, pinagmamalaki naman talaga kita kahit kanino. Kahit saan ako makarating. Tsaka anak, gusto ko na masaya ka palagi. Ayaw ko na nalulungkot ka. Gusto ko na gawin mo lang yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Tatay, para namang iiwan ko kayo. Hindi pa ako mag-aasawa ha. Dito lang muna ako. Tapos aalagaan ko pa kayo ni nanay hanggang sa pagtanda nyo. Anak, ano ka ba? Darating ang panahon na pipiliin mo yung landas kung saan ka magiging masaya. At saka, okay naman kami ng nanay mo ah. Masaya naman kami. Tatay naman eh. Ayoko na pinag-uusapan yung mga ganyan. Baka mamaya umiyak ka pa. Iho, Kian. Alam mo, kung ano yung pinaka-ayokong mangyari kay Santino, yun na yung masaktan siya. At gagawin ko ang lahat para hindi masaktan ang anak ko. Tito, hindi naman po siguro masasaktan yung anak nyo. Sana nga, iho. Wika ni tatay. Di ko nauunawaan kung bakit kakaiba si tatay ngayon. Pero laging nakangiti si tatay kapag kinakausap niya si Kian. Pero teka, baka crush ni tatay si Kian ah. Pero hindi naman siguro. Ano ba itong naiisip ko? Ang lala masyado. Kaya ito, nagpatuloy na kami sa pagkain ng hapunan. Tapos si Kian, gustong gusto niya yung may sabaw na gulay na madaming malunggay. At matapos ang hapunan, bumalik na siya sa silid. Ako naman, nasa kusina pa, naglilinis pa. Masaya lang talaga ako kahit di kami nakaalis ng bahay. Masaya ako na nakikita si Kian, tapos mas masaya mamaya kasi may magaganap na masarap. Pagkalinis ko nga ng kusina, naligo na ako kaagad. At baka kasi amoy patis na si Junjun ko. Tinabon kong mabuti para mabango. At eto, matapos maligo, dumiretso na ako sa silid namin ni Kian. Nakatapis lang ako ng tuwalya kasi tatanggalin din naman ito mamaya. Kian, mamaya ka na magbasa. Ako na muna asikasuhin mo. Santino, bakit ba nakatapis ka lang? Magbihis ka na kaya muna bago ka na mahiga. Kian, tatanggalin ko din naman ito mamaya. Tsaka, mamaya ka na magbasa. Ano bang gusto mo? Madilim o maliwanag? Ha? Uy, Santino, umayos ka nga. Anong kalokohan yan? Kunwari ko po kayo yan. Buksan mo na. Kasi nasa loob na yung regalo ko sa'yo. Santino, ano ba? Bad ka. Kaya ng arte mo. Kung sa iba yan, ako, baka kanina pang sinunggaban.
Santino, hindi ako ganun. Tsaka baka amoy bagoong yan. Kian, bagong hugas yan ha. Kahit dilaan mo pa. Santino, nakakadiri naman. Ang arte mo, Kian. Akala ko ba magjowa na tayo? Oo nga, pero Santino, hindi ko kaya. Kaya eto, dahil napaka-arte ni Kian, kinuha ko yung kamay niya. Tapos eto, ipinatong ko sa ibabaw ng tapis kong tuwalya. Santino, ano ba? Natatakot ako. Kian, huwag ka matakot. Isipin mo na lang na magbibidyo ka lang. Tapos, kung paano ka humawak ng mic, ganun lang din. Oo na nga. Teka lang, Santino. Mabango yan, ha? Oo nga, dali na. Buksan mo na, Kian. Ang malaking regalo ko. Para sa'yo. Habang nakahiga ako, naupo naman siya sa may tabi ko. Si Kian at Teto. Animoy, nagbubukas ng regalo. Nang dahan-dahan na taba, nakangiti. Halatang masaya at gusto din talaga ang regalo ko. At para sa kanya.